Sa isang ordinaryong gabi ng pagbabantay, isang security guard ang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa misteryosong 8th floor ng kanilang building, isang palapag na matagal ng bakante. Ang tunog ng keyboard na walang tigil sa pag-click ay tila may bumubulong sa kanya na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Sa kanyang pag-iimbestiga, natagpuan niya ang isang babaeng nakayuko sa harap ng computer. Basang-basa ang buhok at tila may itinatagong lihim. Ano nga ba ang kwento sa likod ng babaeng ito? At bakit patuloy na bumabalik ang tunog ng keyboard sa kanyang isipan? Alamin ang kasagutan sa nakakakilabot na kwento ng 8th floor. Security guard po ako, may gusto lang sana akong ikwento sa inyo. Sana ay mapili ninyo ito kahit papano ay makilala ang kwento ko. Nung unang taon ko bilang security guard ay sa isang building ako na-assign. Hindi naman siya ganun kalaki, 10 floors lang. Yung 8th floor ay bakante. Hindi ko alam kung bakit pero wala talagang nag-o-office doon. Wala ring mga gamit, as in bakante talaga. Isang beses habang nagra-rounds ako sa gabi, may narinig akong tunog mula sa 8th floor. Parang may nagtatype sa keyboard. Kinabahan talaga ako. Paano magkakaroon ng nagtatype sa keyboard doon wala ngang mga computer sa 8th floor? Wala ngang tao doon Bakante nga, di ba? Para bang may bumubulong sa akin na tumakbo na lang at wag nang alamin. Pero malinaw na malinaw sa pandinig ko yung tunog ng keyboard. Nagtaka ako. Baka naman may nakapasok na kung sino doon at naglagay ng computer. Pero imposible naman yon. Paano naman niya magagawa yun nang hindi ko nalalaman? Ako lang ang security guard doon sa building at sakop ng CCTV ang buong building. Kaya imposibleng may makapasok nang hindi ko nalalaman. Kinabahan ako, pero naisip ko, trabaho ko ito. Hindi ako pwedeng matakot. Kailangan kong alamin kung ano yung tunog na yon. Kaya sumakay ako ng elevator at pinindot yung 8th floor. Habang umakyat yung elevator, ay naririnig ko pa rin yung tunog ng keyboard. Parang walang tigil sa pagtatype yung kung sino man yung nandoon. Pagbukas ng elevator ay unti-unti akong lumabas. Nakikiramdam ako. Ang dilim ng paligid at parang may malamig na hangin na dumaan. Yung tipong pakiramdam mo may nakatingin sa'yo kahit wala ka namang nakikita. Naririnig ko pa rin yung tunog ng keyboard. May kasabay na rin na tunog ng mouse. Parang may nagkiklik ng kung ano-ano. Galing yung tunog sa isang cubicle sa dulo ng floor. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon. Nakikiramdam pa rin nung malapit na ako ay sumilip ako at nakita ko yung babae na nakayuko sa harap ng computer. Yung buhok niya parang basang-basa, tapos nakalugay na parang nagtatago ng mukha. Nakakakilabot talaga. Nakatalikod siya sa akin. Hindi niya siguro ako naririnig kasi wala siyang reaksyon. Patuloy lang siya sa pagtatype. Hindi ko alam kung bakit, pero kinilabutan ako nung makita ko yung babae. Parang may mali sa kanya. Pero hindi ko may paliwanag kung ano. Gusto ko siyang tawagin pero parang may pumipigil sa akin. Parang may boses na nagsasabi sa akin na huwag ko siyang kausapin. Nakiramdam lang ako. Naghihintay na mapansin niya ako. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin siyang reaksyon. Parang hindi niya talaga ako napapansin. Tapos biglang tumigil yung tunog ng keyboard. Natahimik yung buong palapag. Naghintay ako kung ano ang susunod na mangyayari. Tapos dahan-dahang lumingon sa akin yung babae. Hindi ko na hinintay na makita yung mukha niya. Tumakbo na ako pababa. Hindi na ako sumakay ng elevator. Takot na takot ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Basta ang alam ko lang ay may mali sa babaeng yon. Hindi ko na inulit na umakyat sa 8th floor. Kahit na marinig ko ulit yung tunog ng keyboard. Hindi ko na lang pinapansin. Ayokong makita ulit yung babae. Trauma talaga ako sa nangyari. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung babae. Parang kahit saan ako magpunta, naririnig ko pa rin yung tunog ng keyboard. Mabuti na lang at hindi ako tinanggal sa trabaho. Kahit na hindi ko na ginagawa yung rounds ko sa 8th floor,
Siguro ay may idea na rin yung mga boss namin kung ano ang meron doon. Nung tumagal ay nalaman ko rin kung sino yung babae na nakita ko. Dating empleyado pala siya sa building na yon. Nagpakamatay siya mismo doon sa cubicle na nakita ko. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya pero ang sabi ay binigti niya yung sarili niya dahil sa pang-aabuso ng boss niya. Hindi ko alam kung anong klaseng pang-aabuso ang ginawa sa kanya pero malamang ay sexual harassment. Kaya siguro walang nag-o-office sa 8th floor. Baka natatakot din sila sa babae o baka naman ay tinatago nila ang nangyari sa kanya para hindi na kumalat pa ang kwento. Sa kwento ng security guard, natutunan natin na may mga lihim na mas mabuting hindi na alamin. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Abangan ko kayo sa susunod na upload. Tandaan minsan ang tunog ng keyboard ay hindi lang basta tunog, baka may gustong iparating.